Sa usapang relasyon, alin ang mas pipiliin mo? Pwede bang live-in lang o dapat kasal? Ang sagot ng kababaihan sa Balitang Hatid ni Nico Wahe. Sabi ng iba, pag mahal mo, pakasalan mo. Pero hindi na raw ganyan ang estilo ng mga henerasyon ngayon. Sina Faye at Jeff, 10 taon nang nagli-live-in. 2015 ang piliing magsama matapos ang 3 taong pagiging magkasintahan. Kasi 'di ba sabi nila hindi mo malalaman yung tunay na ugali ng lalaki hangga't hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong. Pag married ka at may nangyari, hindi ka agad makakawala kasi nga merong papel na nagtatali sa iyo. Meron nga yung kakakasal lang, kinabukasan, hiwalay na. Pero hindi raw ibig sabihin, tinitake for granted nila ang isa't isa. Commit naman din kami para ding kasal na ikukumit mo rin yung sarili mo. Wala pa nga lang siyang basbas ng church. Sa National Demographic and Health Survey na ginawa ng Commission on Population and Development noong 2022, tumaas ang bilang ng mga kababaihang edad 15 to 49 na nakikipag-live-in sa kanilang partner kaysa magpakasal. Mula 5% lang noong 1993, 19% na noong 2022. Bumaba naman ang mga babaeng nagpakasal mula 54% noong 1993, 36% na lang noong 2022. Ayon sa isang anthropologist, unti-unting nagbago ang nakagawian ng mga Pinoy pagdating sa konsepto ng pamilya mula noong 1990s. Mobility na ng mga Pilipino ngayon, hindi tulad nung traditional na lipunang Pilipino. Kaya nga may bahay, nasa bahay lang siya pero ngayon pareho nang nagtatrabaho. Marami na silang nakakahalubilong iba so pwedeng okay sila ngayon. Bukas sa hinaharap hindi na okay. Gusto pa rin naman daw magpakasal ng mga nagli-live-in. Gusto mo mapakasalan? Oo naman. Sinong babae ang hindi gusto? Pakakasalan ko naman siya. Pero sabi ng simbahang Katolika, dapat sa lalong madaling panahon yan, lalo kung nagsasama na ng matagal. Living together kasi, o cohabitation, there's an over-reliance on sexual expression. No? Sa halip na doon sa yung pagpapalalim ng kanilang ugnayan through conversation at saka communication. Naiintindihan naman daw ng simbahan ang dahilan na ayaw ng ilan na magaya sa may hindi magandang karanasan sa buhay mag-asawa. The best way really to prepare for a lasting relationship, especially sa marriage, is yung best preparation. Mahalaga raw na Diyos ang sentro ng pagsasama para hindi mauwi sa hiwalayan. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.